Talagang nakakapagod po itong araw na to ngayon. At hindi ko in-expect na ganito pala. At grabe po, 6 PM na po dito ngayon. 30 minutes na tayo naglalakad. Ayun nga, kaka-out ko lang ng trabaho at time check muna tayo. 5:30 na po ng hapon. So napapansin nyo na naglalakad ako ngayon dahil po naplatan ako ng bike. Yan po, daladala ko po itong bisikleta ko. At simula po kaninang umaga, doon ko na naramdaman na flat pala itong bike ko. Kaya ang ginawa ko nung pagkaalis ko ng bahay, tapos papasok na sana ako ng trabaho, binombahan ko muna ng yung gulong ko. Baka sakaling baka sakaling malambot lang. Pero nung nakita ko na tumigas kanina yung gulong, saka na ako dumiretso eh. Pero after 5 minutes, sad to say, na lumambot po ulit yung gulong ko. Kaya sinigurado ko talaga sa isip ko na may butas na tong gulong ko. Kaya bago ako uuwi nito, kailangan ko muna ipa-ayos tong bisikleta ko para magpalitan yung gulong. At maghahanap kasi ako ng shop ngayon na pwedeng palitan itong bike ko or yung gulong. Dahil hirap pong maghanap dito guys, at malayo po kasi yung bicycle shop dito, kaya kailangan ko munang lakarin. At ito nga pala yung problema guys, may nakatusok na pa ako dito. Kaya kailangan ng palitan tong gulong ko, pati yung interior niya. Yan, nakikita nyo naman po, medyo malaki-laki din yung pa ako na natusok. So bali kailangan na natin paayos. Wala ring epekto yung bomba kanina or yung air pump, dahil after 5 minutes po lumalambot ulit. Kaya medyo nagulat ako na bakit lumambot itong gulong ng bike ko. Dahil nung pagka-uwi ko naman kagabi, maayos-ayos pa naman to, at saka matigas pa yung gulong. At syempre bago ako matulog, chinek ko pa yung bisikleta ko. Okay pa naman yung hangin at medyo matigas-tigas pa naman. Talagang nabigla ako kaninang umaga kung bakit ganun nangyari. Basta di ko alam guys. Pagkasakay ko pa lang nun bago pumasok sa trabaho, doon agad lumambot. Kaya hindi ko alam kung bakit ganun. At ilang minuto na rin tayo naglalakad ngayon. Siguro 10 minutes na rin. At baka malayo-layo pa yung shop saan tayo magpapapalit ng gulong. Sakay na tayo sa elevator. At tatawid na tayo sa may overpass. Hindi kasi pwedeng tumawid doon. Kailangan mong umakyat ng overpass kahit may bisikleta ka pa. And medyo nakakalingan lang po. Talagang nakakapagod po itong araw na to ngayon. At hindi ko in-expect na ganito pala. Buti na lang talaga kanina medyo on time din ako pumasok sa work at hindi rin ako na late. Talagang nagmamadali po ako nun kanina. At isa pa, kahit na sobrang lambot na yung bisikleta ko, pinilit ko pa rin pedal. Ang importante kasi na makarating ako sa work ng nasa oras. Naghahanap ba kayo ng Filipino foods dito sa Osaka, Namba? Samahan ninyo ako sa isa-isang restaurant dito sa Namba, kung saan isang subo pa lang ninyo ay babalik na kayo sa pakiramdam sa Pilipinas. Sakto, at meron silang tabi-hoday or tinatawag natin na eat all you can na magaganap sa February 15, 2026, which is Sunday, habang umiindak sa tugtugan ng kanilang live band. Tara na sa Bamboo Osaka Philippine Restaurant na matatagpuan sa 4th floor 81 building, Nishi Shinsaibashi, Osaka. At magsisimula ito from 1 PM hanggang 12 midnight. So hope to see you there. Weather check muna tayo. 5 degrees Celsius na po dito. At sobrang lamig na po dito sa labas. At kunting lakad pa daw guys at makakarating na tayo. At grabe po, 6 PM na po dito ngayon. 30 minutes na tayo naglalakad. Sa bagay, medyo malapit-lapit na daw at may mga shop na daw dito. Sana pala rin tayo na maayos tong bike para makauwi na tayo ng bahay. At ayun, nandito na tayo sa shop na yan. So papasok tayo sa loob para makipag-usap doon.
So okay na po guys, at naayos na rin itong bisikleta natin. At ang ginawa po ay pinalitan nila yung interior. Time check muna tayo, 6:30 na ng gabi. So pauwi na rin ako ng bahay dahil kanina pa po ako nagugutom at gusto ko na rin kumain pag uwi ko ng bahay. Grabe talaga guys, sobrang pagod ko ngayon, pero okay lang yun. At ang importante, naayos na rin itong bisikleta natin at makakauwi na rin tayo. Kanina nga pala hindi na ako nakapag-vlog, dala na rin kasi na masayang usapan dahil na nagkikwento rin si kuya, yung nag-aayos ng bike ko, kung bakit daw na butas, at nakita niya yung pako talaga na sobrang hindi naman siya sobra, as in medyo mahaba din yung natusukan mula interior. Pero okay na po yan. Ang importante nakapagsalita rin tayo ng Nihongo para naman ma-practice tayo araw-araw. Yun yung kagandahan, para po matuto tayo at meron tayong maisip ng mga ibang words or matutunan man. At least po yun, di ba? Parang learning process na po yun. Kakauwi ko lang po ng bahay at maya-maya kakain na rin tayo. Bali, papainit ko lang tong tira natin nung kahapon. So ito nga pala yung uulamin natin. Meron pang naiwang kare-kare. Tapos ito yung sauce ng palabok. At yung pansit, ito po. Medyo marami-rami pa, kaya hindi ko alam kung ano yung una kong kakainin dito. Tapos meron pa tayong Shanghai na nabili natin sa Gyomu nun. At ito yung mga ingredients na pang palabok natin. Kaya siguro unahin ko nang kainin tong palabok muna saka yung kare-kare. Kasi mahirap pumili dahil pares po silang masarap at paborito ko. At actually guys, mas prefer ko yung kare-kare pag liempo or baboy. At hindi ko kasi prefer ang tuwalya eh. Hindi naman ako kumakain ng beef, sabi ko naman po sa inyo. Kaya mas okay na ganito na lang na kare-kare yung liempo. Na parang lechong kawali yung itsura niya. Eto, kumukulo na din. Haluin lang natin siya muna guys para ma-mix. What? So ito po, pag inahalo kasi natin to, mamimix itong ulam natin. Yan, para umitit-init din siya. Tapos meron pa tayong alamang sa loob ng rep. Mas masarap ang kare-kare pag may alamang. Tapos pati itong palabok, yung sauce, haluin din natin para ma-mix. Time check muna tayo, 9:40 na po ng gabi. At ang masasabi ko po sa lahat po ng bumati ng birthday ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga bumati sa FB page ko. Thank you so much po, at hindi ko na po kayo iisa-isahin at kilala nyo na po kung sino kayo na bumati sa akin. Lalo na po sa mga pamilya ko sa Pilipinas na bumati sa akin. Thank you po sa inyo at mahal na mahal ko po kayo. At dito rin po sa channel natin na bumati, syempre thank you din po. At ito po yung mga bumati. Sabi po ni Sir Francis Jake 7464, happy 30th birthday po. Ayun po, maraming salamat po sa inyo sir. At sana po pagpalain po kayo palagi. At next naman po, sabi po ni Sir Gilbert Retiro, it's a blessing kahit hindi tayo makapaghanda sa birthday. Ayun po. Unang-una po, thank you po ulit sa inyo, Sir Gilbert. Ang importante naman makasurvive tayo sa araw-araw natin. Yun naman po yung importante sa buhay natin, di ba po? At ayun, okay lang. At least na-surprise naman po tayo ng jowa natin dahil nagluto siya ng mga handa para sa birthday ko nung kahapon na hindi ko talaga in-expect. At ito naman po, sabi ni Ma'am Aba, 0808, happy birthday idol. Ayun po, thank you po Ma'am Aba, and God bless you po. And next for our friend, I take Ma'am or Sir user 10145, happy birthday. And thank you so much po. And where are you from? From the Philippines. I'm from Ilocos Sur po. Taga Ilocos po ako, Ma'am. Tapos ito rin po, bumati rin si Sir Josh Rin, happy birthday idol. Ayun po, thank you po Sir Josh Rin, God bless you po. At meron pa po. So mahirap siya isa-isahin actually.
So ayun na naman po. At sa mga ano po, sa mga bumati pa po dito at sa ibang account ko, sa ibang social media ko, ayun po, maraming salamat po sa pagbati nyo sa akin at kilala nyo na po kung sino kayo. Hindi ko na po maisa-isa guys dahil sobrang dami nyo na po na nagmamahal sa akin at talagang na-appreciate ko po ito. Maraming salamat po. At syempre magsasagot lang muna tayo ng katanungan dito. At sabi po ni Sir Tanaka Maruda yun yun, nag-comment ulit siya dito na pangalawang beses niya na nag-comment dito. Ang sabi niya, basta may dugong Hapon madaling magka-PR pero dapat nagpa-naturalize ka na lang. So ayun po sir, dati po talaga medyo madali po kayong makakuha ng permanent residence nun. Way back before, 10 years ago sabihin po natin, pero sa panahon po ngayon medyo pahirapan na po ang mag-apply ng permanent visa. Lalong-lalo na po pag kunwari may kulang pa kayo sa taxes nyo or sa pension nyo, or sabihin natin napalipat-lipat kayo ng trabaho, yun po kasi yung hindi nabibigyan ng permanent resident na visa. Lalong-lalo na po ngayon talagang pahigpit na po ng pahigpit ang immigration at kada kada contribution nyo, titingnan po nila yan isa-isa. Kung karapat dapat po ba kayong bigyan ng permanent visa, dahil alam ko naman po na nagigets ko naman sila kung bakit naghihigpit po sila na magbigay ng permanent visa. Kaya yun po. At sabi niyo po na dapat nagpa-naturalize na lang ako na as Japanese citizen. So dati po hindi ko na po inisip na maging Japanese citizen sir, dahil ayaw ko naman po talagang tumanda dito sa Japan at binabala ko talaga pag tanda ko na doon ako magre-retire at umuwi na lang sa Pilipinas para po makapag-enjoy na po. Dahil sabi ko po sa dati kong vlog na mas nakakalungkot pong tumanda dito sa Japan. Kaya at least po sa Pilipinas, makakasama mo pa yung mga pamilya mo doon at talagang hindi ka na magtatrabaho nung pag nag-retire ka na. Kasi dito po kahit na mag-retire ka na, mas pipiliin pa rin nilang magtrabaho. Yun po kasi yung buhay ng mga Hapon dito na panay trabaho po. Higit sa lahat, kailangan po nilang kumita para po makasurvive sa araw-araw. Ako naman po, ayoko na rin kasi magtrabaho pagtanda ko yung mga 60. Yun na talaga yung retirement age natin. Dapat magpahinga na tayo at mag-enjoy. Yun po. At sa mga taga-Japan po, lalong-lalo po kung sino pong taga Osaka dito or kalapit lang na prefecture, Kobe, Kyoto, Nara. Eto po, may i-share po ako sa inyo guys. Kung gusto nyo po ng Filipino foods for tabihoday or eat all you can, makakain po kayo worth 2,000 yen. Dito po yan sa Bamboo Osaka Philippine Restaurant. At magaganap po ito sa February 15, 2026, which is Sunday. At makakain po kayo ng only foods na mapipili nyo lang dito sa may menu, worth 2,000 yen lang po yan. At open po ito for everyone. At magbubukas nga pala sila from 1 PM hanggang 12 midnight. So ito po, ilalagay ko na lang po yung yung picture ko ano po yung menu nila dito. At ayun po, magsawa po kayo hanggat sa gusto nyo pong kumain. Dapat mabusog po kayo dahil masarap po ang mga pagkain nila sa Bamboo Osaka Philippine Restaurant. At masusulit nyo po ang 2,000 yen. So ito nga po pala yung address na makikita yan dito sa Osaka-shi, Chuoku Higashi Shinsaibashi 2-6-5 4th floor 81 building. So ayun po, magkita-kita po tayo sa February 15. At sana po mag-enjoy po kayong lahat at God bless you po. So ayun po, hanggang dito na lang muna po tayo. So bago po ako magtapos, huwag niyo kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at click niyo na rin yung notification bell button para lagi kayo updated. Hanggang dito na lang muna po tayo at abangan niyo na lang po ang susunod na mga vlogs ko.